Yo, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Boss TV. Alright, so tayo babalik muli mga kababayan. At ito, breaking news po mga kababayan. Representative Romeo Acop pumanaw na po sa edad na si 78 mga kababayan. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so ito mga kababayan, breaking news po. Ito po nga nangyari ngayong araw na to. Dito po kay Congressman Romeo Acop mga kababayan. No? Alam naman natin na napakagaling po na kongresista na ito pong si Congressman Romeo Acop. Ano nga ba ang kanyang mga nagawa no, dyan po sa Kongreso mga kababayan? At alam naman natin no, na isa siya no, sa nakadiskubre dito po sa mga anomalya dito po, mga babayan, no, sa mga pinaggagawa ni VP Sara Duterte di umano na naging dahilan ng kanyang impeachment complaint, mga babayan. Ito po ay tungkol dyan po sa anomalya ng confidential funds, mga babayan. Yan po ay dahil dito kay Congressman Romeo Acop dahil siya po ang nakadiskubre niyan. No, sa kanya mga pagtatanong. Pero alamin muna natin mga babayan, ano nga ba ang nangyari po dito kay Congressman Romeo Acop, okay? So ito, pag-usapan natin yan. 78, si Antipolo 2nd District Representative. Pumanaw na po sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Grabe, matanda na rin pala itong si Representative Romeo Acop mga babayan. 78 na rin pala, no? Pero neto nakaraan nakikita natin malakas na malakas pa. No, ito nga si Congressman Acop mga babayan. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa Rizal Provincial Police, nakita ng anak na si Dr. Carla Marie Acop ang mambabatas na nasa sahig kagabi. Ayon kay House Speaker Faustino D., malaking kawalan para sa Kongreso, sa Antipolo City, pati na sa sambayanang Pilipino, ang pagpanaw ni Acop na isang nilang marangal at tapat na lingkod bayan. Nakikisa raw ang kamera sa pagluksa ng pamilya ni Acop. Ikinalungkot ni Senator Ping Lacson ang pagpanaw ni Acop na bukod sa naging kaibigan niya, ay nagsilbing Director for Controllership nung si Lacson pa ang PNP Chief. Ayon naman kay Lano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, naging mentor sa kanila si Acop, lalo na noong siya po ang Vice Chairperson ng House Quad Committee. Ang Quadcom ang umusisa sa paglaganap ng pogo sa bansa, pati na sa gera kontra droga ng Duterte administration. Yon, isa yon mga kababayan no, sa mga nadiskubre ng Quadcom. Yung mga inimbestigahan po ng Quadcom, isa na nga po dyan, itong confidential funds ni Sara Duterte at maging itong mga pogo na to, mga babayan. Maging yung mga controversial po, no? Na mga usapin ng mga Duterte, mga babayan, tungkol po dyan sa mga illegal, no? Illegal na droga, mga babayan. Diba? Yan pong Quadcom na yan, ang mga matitinding nag-imbestiga po dyan, marami silang naisiwalat mga babayan. Yan po ay under sa leadership na ito nga si Representative Romeo Acop mga babayan. No? So ito po, panoorin pa natin itong ilang mga detalye tungkol po dito kay Representative Acop mga babayan. Right? Let's go. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Ito magandang malaman ng mga taong bayan, mga babayan. Ano nga ba ang mga nagawa netong si Congressman Romeo Acop? Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw. Kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista. Okay, so sabi dito mga babayan, sadly, he has really passed on. He had his successful kidney transplant last November 28.
He was recovering well and he was up and about. We were excited for his imminent return to us, mga babayan. Na naging kaibigan niya for 25 years. Then he had a heart attack last night. So inatake pala sa puso, mga babayan. Our hearts are broken. He was a friend for more than 25 years and a devoted, courageous, honest public servant. The Congress and our country are the lesser for his loss, mga babayan. Inalala rin niya si Akop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Akop, kung saan tumatayong Pangulo si NUP. Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Akop. Anya, matindi ang naging dedikasyon ni Akop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Akop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Sabi dito, as one of the Quadcom leaders, Chairman Akop handled every investigation with a clear purpose and full respect for due process. He believed the House should always use its oversight powers responsibly, grounded in facts and the search for truth. Nirespeto raw ni Akop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Akop sa kasaysayan ng Kamara. Sayang, no? Napakagaling pa naman. No, netong si Congressman na Akop, mga babayan, baka kung hindi po yan nangyari sa kanya, marami pa silang mga controversial na kaso, no, na pwedeng imbestigahan, no, diyan po sa Kongreso, mga babayan. No, dahil po sa kanya, daming nabunyag, 'di ba? Dahil sa pagtatanong niya, naungkat ang issue ng mga umano'y gawagawang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education. 'Yon. 'Di ba? Siya 'yon, mga babayan. Siya yung nakapansin noon na parang merong may mali, no, dito sa mga resibo, no, sa confidential funds at sa DepEd, mga babayan. 'Di ba? Na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Akop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos, na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. 'Di ba, mga babayan? Kung hindi yan napansin ni Congressman Akop, di lusot na sana. Wala na sanang problema, no, ang DepEd at ang Vice President Sara Duterte. Kaso matalas si Akop, 'di ba? Magaling mag-imbestiga yan, no? Pulis din yan dati, mga babayan, para yang si Ping Lacson, 'di ba? So nakita po na merong inconsistencies. So siya yung nakadiskubre dito kay Mary Grace Piatos, mga babayan. Kaya nakilala natin si Mary Grace Piatos at yung iba pang mga pangalan dyan, no, sa DepEd, mga babayan. No, yung mga pangalan na chichirya na yan, mga pagkain, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Na hanggang ngayon hindi pa rin ata na ipapaliwanag ni VP Sara Duterte. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pagpanaw ni Akop. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Akop sa PNP bilang kanyang Director for Comptrollership. Sabi dito, I am saddened, even devastated to learn about Sir Romeo Acop's passing. Sir pa rin tawag niya, no? He was a dear friend, cavalier, upperclassman, and advisor. We started working closely together in our earnest, sincere efforts to cleanse the police organization of scalawags and misfits when I was Chief PNP and he was my Director for Controllership, mga babayan. Komendasyon pa raw ni Akop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Akop. Grabe, kaya pala, no, naging hepe rin siya ng CIDG, mga babayan. So, yung background talaga nito si Representative Akop ay hindi natin matatawaran.
No, napakagaling talaga. Kaya pala matalas ang kanyang mata at nakita niya itong si Mary Grace Piatos. Na siya naman naging dahilan, no, ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte. 'Di ba? So alam niyo na, no? Alam niyo na, mga kababayan. Mula 1994 hanggang 1995, ayon sa isang police report, isinugo daw si Acop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi. Pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Sa Yan, mga kababayan. ngayon ay wala pang ibang detalyeng pinapaabot ang pamilya ni Acop tungkol sa kanyang pagpanaw. Yon. So, yung pala yung nangyari, mga kababayan, inatake siya sa puso. 'Di ba? So, napakagaling pa naman na kongresista na ito pong si Congressman Acop. Sayang, no? Sana may mga ganito pa tayong mga congressman. Sana marami tayong mga congressman na kagaya ni Representative Romeo Acop, mga kababayan. 'Di ba? Kaya lang mukhang yung mga papalit ewan ko eh. No, alam niyo isa pa, no, sa sinasabi ko nga palagi, mga kababayan, dapat tanggalin na siguro, no, yung mga ano tawag natin dito, party list na yan. Sayang lang din yung pinapasahod ng gobyerno diyan. 'Di ba? Tignan niyo tong si Saldico. 'Di ba? Ako Bicol party list yan eh. Tama ba ako? Oh, diyan na yumaman dahil diyan sa party list na yan. 'Di ba? Kaya sabi sa inyo walang silbi ang party list na yan. Tanggalin na yan. Mas maano pa natin yung ano tawag natin dito, mas mapapaliit pa natin, no? Yung pagre-research o pagharang, mga babayan, diyan po sa korupsyon. No? Kasi mami-minimize natin yung mga character, yung mga tao. 'Di ba? Kung yung mga proyekto na yan, mga babayan, ay yung mga congressman mismo ang humahawak, congressman ng mga distrito, di ba? Mas madali sana matrace. Mas madaling makita kung sino yung mga sangkot, kunyari, dyan sa DPWH projects na yan, no, na merong flood control dyan, o merong mga ghost project dyan. No, yun lang kongresista na yun ang iimbestigahan. Hindi kagaya nung pagka meron pang mga party list na yan na napakalawak ng sakop nila. Diba? Halos parang isang buong bansa yung sakop nila ng party list na yan. National, parang national eh. Hindi kagaya na ito pagka congressman siya sa isang lugar, sa isang distrito ng isang bayan, no, at nagkaroon ng anomalya. Siya lang yung iimbestigahan. Diba? Kaya ako ayaw ko dyan sa party list na yan. Noong ko pa sinasabi, ayaw ko dyan sa party list na yan. Kaya sana alisin na po yung party list. Okay, so yan. Anong masasabi po ninyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba ng mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, It's Mobs TV. Peace and health.